Samantala, pumasok naman si Daga sa silid ni Apong Lizardo. Naabutan niyang nakaupo sa silya ang matanda habang tahimik itong nakatitig sa lamesa. Tila may malalim itong iniisip na hindi niya mahulaan. Bahagyang tumikhim ang rebelde bago ito lumapit sa aswang na manggagaway. Biglang nabasag ang pananahimik ni Lizardo at napatitig kaagad ito sa pintuan. Nakita niyang papalapit si Daga. "Oh, ikaw pala. Kumusta naman ang pagpunta mo sa piitan? Kinain ba nila ang hinanda natin para sa kanila?" Tanong ni Apong Lizardo sa tauhang rebelde. "Hindi ko po sigurado, maestro. Pero nakatitiyak naman ako nakakainin din nila yun dahil sa sobrang gutom." "Walang makakahindi kapag sikmura na ang nagreklamo. Pero bakit nyo ba ginawa yun? Pwede naman natin silang kagatin na lang para gawing kasapi natin. Hindi na rin tayo mahihirapan sa ganun." Pagtataka ng rebelde. "Alam mo kasi, Daga, kung gusto mo talagang mabilis na makarating sa tuktok ng burol, kailangan mong gumawa ng isang mabigat na desisyon kahit na ito pa ay delikado. Pero ang paghahanda natin ng pagkain ay hindi naman isang mabigat na desisyon. Sinusubukan lang natin kunin ang loob nila para hindi sila mapilitang sumapi sa ating samahan, kundi magkukusa pa silang lumapit sa atin para sila ay ating tanggapin." Seryosong litaniya ni Lizardo. "Napakatalino nyo talaga, maestro. Kaya bilib na bilib ako sa inyo eh. Nagagawa yung posible ang mga bagay na imposible. Pero ang inaalala ko lang po ay baka mas lalong magrebelde ang mga yun dahil sa ginagawa nyong special treatment sa kanila." Saad ni Daga. "Pwes, hindi mo na problema ang bagay na iyon. Ako na ang bahalang mag-isip ng iba. Mas pagtuunan mo na lang ng pansin ang lahat ng mga pinapagawa ko sa iyo. At bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang matagal mo nang inaasam. Ano sa tingin mo?" Sambit ni Lizardo. Napangiti ng lihim si Daga sa sinabi ng amo. Mukhang sumasang-ayon ang tadhana sa kanya at hindi na siya magpapakahirap na makamtan ang kapangyarihan na patagal niya nang pinapangarap. Dahil dito, nagkunyaring nagulat si Daga. "Talaga po? Seryoso kayo?" Wika nito. "Oo naman, mukha ba ako nagbibiro? Dahil sa isa kang tapat na naglilingkod sa akin, tiyak na maaambunan ka rin ng biyaya. Ganun ang pag-ikot ng mundo, tagumpay o kabiguan. Dahil sa mataas na ambisyon mo sa buhay, ay hindi malabong may marating ka rin. Pero wag naman sanang dumating ang panahon na kailangan mo pa ako saksakin sa likod para lang maabot ang mga iyon." May halong diin ang pagkakasabi ni Lizardo. Nagbaw kaagad si Daga sa harap nito para ipakita ang taos-pusong paglilingkod sa matanda at buong katapatan niya dito. "Ipinapangako ko po, hindi ko po kayo bibiguin, maestro. Hindi kailanman. Magtiwala lang kayo sa akin. Gagawin ko po lahat ng makakaya ko para mapaglingkuran lang kayo ng maayos." Sagot ni Daga habang nakatalungko. "Dahil nasa isang bangka lang tayo, pinagkakatiwalaan na kita. Kaya umaasa ako na gagawin mo ang lahat para sa akin. Yung tipong ikasasaya ng puso ko." "Makakaasa po kayo, maestro." Tugon naman ni Daga. "Pero kapag tumalon ka sa bangka ko, sa malawak na karagatan ang bagsak mo. Nakakatakot yun. Siguradong pag-aagawan ka ng mga pating at wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo." Saad muli ni Lizardo na may halong pagbababala. Napalunok ng laway si Daga sa takot. "Naku, hindi po mangyayari yun, maestro. Tapat ako naglilingkod sa inyo. Hanggang sa huli, sasamahan ko po kayo sa bangka inyo at sabay nating ilalayag sa malawak na karagatan." Kinakabahang sabi nito.
Mabuti naman kung ganun. Gusto ko lang linawin ang lahat sa'yo para hindi ka magsisi sa bandang huli. Ngayon nakabuo na tayo ng hukbo, maaari na tayong sumalakay para palawakin pa ito. Sambit ni Lizardo. Sumalakay po? Ano pong ibig niyo sabihin dyan, maestro? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Takang tanong ni Daga. Lulusubin natin ang isang baryo. Maikling tugon ni Lizardo na siya namang ikinatuwa ng tusong rebelde. Sige po, maestro. Ihahanda ko na po mga tauhan natin. Excited na sabi ni Daga at tumayo na ito para umalis. Ihanda mo sila sa susunod na araw. Dagdag pa ni Lizardo kay Daga. Tumango lang ang rebelde at umalis na. Samantala, sa bahagi naman ni Edward, kinabukasan, naalimpungatan si Edward sa ingay ng mga bata sa sala. Lumabas siya ng kwarto para tignan ang nangyayari. Naabutan niyang naghaharutan ang mga kapatid niya sa lamesa habang naghahanda pa lang ng agahan ang nanay nila. Nilibot niya ang tingin sa paligid pero hindi niya makita ang kanyang ama. Napakunot ang noo ng binata. Nagmano siya sa kanyang ina at tinanong ito kung nasaan ang kanyang ama dahil hindi niya ito makita sa bahay. Madalas na sabay silang nag-aalmusal nito, ngunit sa pagkakataong iyon ay mukhang hindi nila makakasama sa pag-aalmusal. Naku anak, kanina pa yun pumasok sa trabaho. Madaling araw pa lang ay gising na siya. Unang araw niya kasi ngayon sa bagong papasukan. Kaya sobrang apurado ng tatay mo na makapasok. Sagot ng ginang. Ah, ganun po ba, Nay? Nag-almusal po ba siya bago siya umalis? Tanong pa ni Edward at umupo na siya sa lamesa. Ay, ayun. Nagkape lang. Pero binigyan ko naman siya ng baon para may makain siya mamayang merienda. Ani Aling Amor. So sobrang excited ni tatay, nalimutan niya ng kumain. Sigurado maagang magugutom yun. Sabat naman ni Limuel. Naku, hindi basta-basta mapapagod ang tatay niyo. Mas lalo lumalakas yun kapag iniisip niya kayo. Wika naman ni Aling Amor. Napangiti si Edward sa mga kapatid niya. Tama si nanay, malakas si tatay. Kaya niyang gumawa ng imposibleng bagay para lang mapasaya tayo. Kaya ikaw, Limuel, mag-aral ka ng mabuti ha. Masasayang ang pagpapagod ni tatay kapag hindi ka nagtino sa pag-aaral. Ani Edward. Oo naman po kuya, ginagalingan ko kaya lagi sa school. Wala ngang masabi ang mga kaklase ko pagdating sa pagalingan. Pagmamayabang pa ni Limuel sa kuya niya. Yabang mo talaga. Hindi mapigilan ni Edward na matuwa sa kapatid niya. 12 taong gulang pa lamang ito pero nagpapakita na ng kakaibang katalinuhan. Napangiti na rin sa kanila ang kanilang nanay. O siya, Edward, bilisan mo na riyan at baka mahuli ka pa sa klase mo. Hindi ba't ang sabi mo may exam ka ngayon? Saad ng ginang. Ay, oo nga pala. Hindi ko na makalimutan. Salamat po sa paalala ha. 2 araw po yun. Kaya hindi ako dapat lumiban o mahuli. Mahirap na. Sayang ang grades. Ani Edward. Kung ganun, pagbutihan mo pa ang pag-aaral mo nang makapasa ka kaagad. Nakangiting sabi ni Aling Amor. Opo, Nay. Sabay ngiti ni Edward. Lumipas ang isang araw ay naging madali para kay Edward ang pag-aaral. Nakapasa ito sa unang araw ng mga exam at bukas ay magtitik uli at aattend sa ROTC dahil mahalaga ang physical awareness para sa mga lalaki. Umaga ng Miyerkules, nagpaalam ang buong pamilya niya na pupunta na sa San Antonio para dumalo ng kasal. Maiiwan si Edward mag-isa sa bahay, ngunit sulit naman ito dahil bibigyan naman siya ng baon ng magulang para may panggastos siya sa buong maghapon at sa susunod na araw. Hinatid niya pa ang mga ito sa terminal bago pumasok sa paaralan.
Oh, anak, mag-iingat ka palagi ha. Ikaw na lang ang maiiwan sa bahay. Kaya, ingatan mo ang sarili mo. Maaga kang umuwi at huwag kang gumala-gala muna. Naintindihan mo ba? Saad ni Mang Ruben. Opo tay, mag-iingat din kayo doon. Sagot naman ni Edward. Siya nga pala anak, yung panggastos mo. Iniwan ko doon sa tukador. Kunin mo na lang mamaya. At yung ulam kanina, ipainit mo na lang para hindi ka nabibili para sa tanghalian at hapunan. Aalis na kami ni tatay mo. Mag-iingat ka dito ha. Halos mangiyak-ngiyak si Aling Amor nang yakapin ng anak. Hindi niya maintindihan pero pakiramdam niya ay ito na ang huling beses na mayayakap niya ang kanyang panganay na anak. Nagtaka naman si Edward sa higpit ng yakap ng ina, ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang ito. Opo nay, huwag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko na po ang sarili ko. Ang sarili niyo ang dapat niyong asikasuhin dahil siguradong mapanganib sa lugar na iyon. Natatakot po ako na baka... Natigilan bigla sa pagsasalita si Edward. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ko papabayaan ang nanay mo at mga kapatid mo roon. Sisiguraduhin kong ligtas sila. Oh, paano? Aalis na kami. Hindi mo naman siguro makakalimutan agad ang mga bili namin sa iyo. Napangiti si Edward sa tinura na kanyang ama. Opo, tandang-tanda ko po lahat. Sagot ni Edward. Tinapik pa siya ng ama sa balikat bago umalis at sumakay na sa bus. Nang makaalis na ang pamilya niya, ay dali-dali nang kumaripas si Edward sa daan patungo sa eskwelahan para humabol na sa klase niya. Nakita niya sa orasan sa terminal na malapit na mag-alas 7. Habang tumatakbo ay may nakabangga siyang matanda sa daan. Bumuhos ang mga dala nitong mga prutas sa gilid ng tindahan. Huminto si Edward upang tulungan ang matanda na pulutin ang mga nalaglag nitong mga prutas. Loh, pasensya na ho. Nagmamadali kasi ako kaya hindi ko po kayo napansin. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya. Sana mapatawad niyo ako. Wika ni Edward habang dinadampot ang mga bilog na prutas sa gilid ng tindahan. Nakasuot ng fedora hat ang matanda, kaya hindi makita ni Edward ang mukha nito. Pero sigurado siyang lalaki ito base sa hubog ng katawan at kasuotan. Naku, iho, wala yun. Kasalanan ko din naman dahil hindi ako nag-iingat. Magaspang ang boses ng matanda. Kaya sa tansya ni Edward ay nasa 70 anyos na ito. May supot na iniabot ang tindera kay Edward para dito ilagay ang mga prutas na pinamili ng matanda. Nang mailagay na lahat ay tumayo na si Edward para iabot iyon sa matandang lalaki. Dito natigilan ang binata nang magtama ang mga paningin nila dahil tila pamilyar ang mukha ng matanda, ngunit hindi niya lang maalala kung saan niya ito nakita. Nakangiti ang matanda at titig na titig sa kanya na para bang kilala siya nito. Lo, nagkita na ho ba tayo dati? Tanong pa ni Edward. Baka nga, pero sa tanda at gwapo kong ito, talagang maaari mong pagkamalan na ako ang lolo mo. Biro pa ng matandang lalaki at ngumiti kay Edward. Siguro nga po. Sige po lo, aalis na ako. Pasensya na po ulit sa abala ha. Nagmamadali kasi ako pumasok sa eskwela Nahihiyang paalam ni Edward. Siya sige iho, mag-iingat ka. Sigurado naman akong makikita pa tayong muli. Makahulugo ang wika ng matandang lalaki. Subalit hindi na iyon binigyan pa ng pansin ni Edward dahil malilate na siya sa kanyang klase. Hinatid lang ng tanaw ng matandang lalaki si Edward habang tumatakbo ng matulin ang binata sa gilid ng sidewalk. Nakangiti ito pero bakas sa mukha ng matanda ang matinding pag-aalala. Nang makarating sa university ay nakasalubong pa ni Edward si Ana na papasok sa gate. Binati niya ito at nginitian naman siya ng dalaga. Sabay na nga silang pumasok sa eskwela
upang tapusin ang exams. May activity din sila sa ROTC, kaya dapat maaga nilang matapos ang mga pagsusuli. Samantala, dinalhan ng pagkain ni Pepeng Tambak si Commander Jaguar. Nakiusap kasi ang commander na magdala ng pagkain para sa kanila dahil alam nitong nagugutom na ang mga kasama niyang bihag dahil ilang araw na sila nakikipagsapalaran sa gutom. Nang makarating sa piitan ay inutusan ni Pepeng Tambak ang isang tagabantay na buksan ang selda ni Commander Jaguar. Ngunit nag-alangan ang gwardya dahil sa utos sa kanya ni Daga na bantayan lang ang mga bihag at hindi ito pakainin. Nagalit naman si Pepeng Tambak at gusto na sanang saktan ang gwardya. Subalit pinigilan ito ni Commander. "Maghuminahon ka, Pepe. Sana maintindihan mo rin siya. Sinusunod niya lang ang utos." Wika ni Commander Jaguar. "Pero mali naman ang sinusunod niya. Hindi tama itong ginagawa niya sa inyo. Anong gusto nila? Patayin kayo sa gutom?" Saad ni Pepeng Tambak. May dala itong basket na puno ng totoong pagkain. Inihaw na manok, inihaw na kamuting kahoy, makapal na buko na nakakayod na, at papayang hinog. Mismong si Pepeng Tambak ang naghanda ng mga iyon, kaya tiwala si Commander Jaguar na ligtas itong kainin. Madaling araw pa lang ay lumabas na si Pepeng Tambak sa kuweba para manghuli ng ligaw na manok at manguha ng prutas. Maswerte siyang nakapuslit sa mga kasamahang rebelde dahil mahimbing naman ang tulog ng mga ito. "Sige, ibigay mo na lang sa akin ang susi at ako na magbubukas." Mahinahong wika ni Pepeng Tambak sa bantay. Ibinigay naman ito ng gwardya sa takot sa malaking lalaki. Matapos mabuksan ay ipinasok ni Pepeng Tambak ang pagkain. Pagkatapos ay sunod na dinalhan niya ng pagkain ang dalawang magkahiwalay na selda. Nagising si Sergeant Castro dahil sa ingay ng pinto at napaatras ito nang makitang pumasok si Pepeng Tambak. Pero nagtaka si Sergeant Castro dahil wala man lang itong ginawang masama sa kanila. Nilapag lang noon ang isang lalagyanan ng pagkain, pagkatapos ay lumabas na ito kaagad. Huling binigyan ng pagkain ng rebelde ay sina Raymond at Francis. Tulog na tulog pa ang dalawa. Dahil matagal silang hindi nakatulog noong gabi dahil sa sobrang dami ng pinag-usapan nila na magkakaibigan. Magagandang bagay ang kanilang mga pinagkwentuhan kaya hindi nila namalayan ang takbo ng oras. Nang maibigay ng lahat ni Pepeng Tambak ang mga pagkain, ay nagpaalam ito kay Commander Jaguar na aalis upang kumuha ng tubig. May balon na malapit sa kuweba, kaya doon niyang naisipang kumuha. May bitbit itong 3 malalaking galon para isahan na lang ang pag-iigib. "Magmamatsyag din ako mamaya at babalitaan kita kapag meron ako nasagap. Kumain na kayo habang mainit pa pagkain." Wika pa ni Pepeng Tambak bago umalis sa piitan. Pagkaalis ng rebelde ay dahan-dahang ginising ni Commander Jaguar si Benjo gamit ang pagsitsit. Habang hinigising niya ito ay hindi niya namalayan na kanina pa pala nakatingin sa kanya si Sergeant Castro. Nagtataka ito sa nangyayari dahil bakit kailangan pa silang bigyan ng pagkain, gayong kaaway ang turing nito sa kanila. Nang hindi magising ang binata, ay mismo si Commander Jaguar na lang ang lumapit para gisingin ito. Pero napahinto ito sa gitna ng paglalakad nang tawagin siya ni Sergeant Castro. Nakahawak ang sarhento sa mga rehas. "Anong kailangan mo?" tanong ni Commander Jaguar. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung bakit mo kami tinutulungan." Curious na tanong ni Sergeant Castro. "Hindi ko kayo tinutulungan. Nagkataon lang na maraming niluto, kaya nakiusap ako na bigyan din kayo." Sagot ni Commander Jaguar na matalas na nakatingin sa sundalo. Subalit hindi natinag ang sarhento dahil malakas ang paniniwala niya na mabuti ang hangarin ng rebelde. "Alam kong wala kang balak na saktan kami."
Sambit ni Sergeant Castro. Biglang pumanting ang tenga ng commander. At papaano ka naman nakakasiguro na hindi ko kayo papatayin? Sundalo kayo, kaya kaaway ko kayo. Madiin na sagot ni Commander Jaguar. Di ginawa mo na sana yan kung ganun talaga ang turing mo sa amin. Sa tauhan mo pa lang, pwede mo nang iutos sa kanya na patayin kami. Saad muli ni Sergeant Castro at natigilan ang rebelde. Paano mo naman nalaman na ganun ang turing ko sa inyo? Huwag mong sabihin nakikiusap ka ngayon sa akin na buhayin kita. Sarkastiko na pagkakasabi ni Commander Jaguar. Hindi ganun ang balak ko. May gusto lang akong malaman tungkol sa iyo. Matagal kong pinag-aralan ang kaso mo. Kaya nga lang wala akong makuhang matibay na ebidensya o malinaw na detalye kung bakit idinidiin ka nila sa krimen. Hindi ko maintindihan. Bakit pinalabas ng mga nakatataas na nasangkot ka sa madugong aksidente? May foul play bang nangyari kaya ka nagbago? Tanong ni Sergeant Castro. Huwag mo akong tanongin yan. Yang demonyo mong amo ang lapitan mo. Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Ginawa niya akong halimaw. Litaniya ni Commander Jaguar na namumula na ang mga mata sa galit. Uy, huminahon ka lang, Master Sergeant Mauricio. Hindi ako ang kalaban dito. Hindi rin ako nagtatanong para husgahan ka. Ang akin lang ay gusto ko malaman ang totoo. Kaya pakiusap, pwede mo sa akin sabihin ang totoo para matulungan kitang maipasa ang kaso mo. Saad ni Sergeant Castro. Seryoso nitong sinabi na gusto niyang tulungan ang rebelde upang makamit nito ang totoong hustisya at para makalaya sa mapait na sandali ng kanyang buhay. Nagpapatawa ka ba? At paano mo naman gagawin yun? Nakakulong ka nga rito. Saad ni Commander Jaguar. Di kapag nakalabas ako dito ng buhay, tatrabahuin ko yan para sa'yo. Sisikapin kong matulungan ka para maibalik ang karangalan na inagaw sa'yo. Natigilan naman si Commander Jaguar sa sinabi ng sarhento. Hindi niya inisip na sasabihin ito sa kanya ng isang sundalo. Wala itong maisagot dahil hindi niya alam ang sasabihin. Napatulala na lang siya at hindi makakibo. Naghihintay naman si Sergeant Castro pero natigilan ito nang maramdaman niyang gumalaw si Colonel Espinas. Mukhang magigising na ito kaya tumigil na muna sila sa pag-uusap ni Commander Jaguar. Tinuloy na ni Commander Jaguar ang paggising kay Benjo habang si Sergeant Castro naman ay ginigising na rin sina Raymond na mahimbing pa rin na natutulog sa kabilang selda. Tumutulo pa nga ang laway ni Francis habang nakaunan sa tiyan ng kaibigang si Raymond. Psst! Psst! Gising na! May pagkain na! Tawag ni Sergeant Castro. Naalimpungatan kaagad si Francis nang marinig iyon at mabilis itong bumangon. Natuwa ito nang bumungad kaagad ang pagkaing inihanda sa kanila para sa almusal. Punong-puno ang isang plato na para sa kanila ni Raymond, kaya hindi mapigilang maglaway ni Francis. Nang akmang kakainin na ito, ay bigla siyang tinapik ni Raymond sa kamay. Nagulat naman si Francis sa ginawa ng kaibigan. Hindi man lang niya namalayan na gising na rin pala ito. Hindi mo ba itatanong kung safe yan? Saad ni Raymond. Umupo ito at hinila ang plato sa tabi niya. Aboy malay ko kung ligtas ba? Ang sabi lang naman, kainin na raw. Sasabihan ba tayo ng ganun kung hindi naman safe? Katwira naman ni Francis kay Raymond. Wala kayong dapat ipag-alala. Ligtas naman daw ang pagkain niyan, sabi ng lalaking yun. Ginigising niya na rin nga ang kaibigan niyo para pakainin. Uwi ka ni Sergeant Castro. Talaga? Totoo ba yan? Tumango lang ang sarhento at napatingin ang dalawa kay Commander Jaguar. Nakita nilang niyuyugyug ng rebelde ang balikat ni Benjo para gisingin ito. Pero parang hindi kumbinsido si Raymond. Pakiramdam niya ay may ibang motibo ang rebelde at tila nagkukunyari lang ito na tinutulungan sila. Nakita mo na? Safe naman daw ito. Kaya akin na yan. Gutom na ako eh. Mukhang ang sarap pa naman ng pagkakaluto. Ang bango eh. Teka,
Ano ba klase mga pagkain to? Parang kakaibang itsura. Takang tanong ni Francis. Inihaw lang na manok yan, pinira-piraso, para madaling maipuslit rito. Sagot ni Sargento. Seryoso ka? Gulat naman si Francis. Oo nga. Bakit kasi ganito? Parang nilamutak. Kasi nga, pinagsiksikan siguro sa maliit na lalagyanan para ipasok rito. Kainin mo na yan, ang arte mo. Yan ang alang pagkain na meron tayo eh. Bigla namang may nagsalita sa kabilang bahagi. Huwag kayong mag-alala, ligtas yan. Ani Benjo, hindi nila napansin na nagising na rin pala ito. Uy, Ben, sigurado ko bang ligtas ito kainin? Paniniguro pa ni Francis. Ngumiti lang at tumango si Benjo. Maaamoy kasi ni Commander Jaguar kung may lason ba ang pagkain. Kaya mismong tauhan niya ang nagluto niyan. Pinagkakatiwalaan niya yun. Kaya ligtas siyang kainin. Paliwanag pa ni Benjo. Dahil dito, hindi na nagsuspetsa pa si Raymond at nilantakan na kaagad ang pagkain. Bagamat nag-aalangan ay hindi na rin napigilan ni Francis na kumain dahil nagugutom na talaga siya. Tinapik naman ni Sergeant Castro ang opisyal niya para pakainin. Pare-pareho silang kumain at walang nagsasalita sa kanila para hindi masayang ang sandali ng pag-aalmusal. Minadali nila ang pagkain dahil kapag dumating si Daga ay siguradong pagbabawalan sila nitong kumain. Natapos na rin si Pepeng Tambak sa pag-iigib ng tubig sa balon at pababalik na sana ito sa kuweba. Nang isang kamay ang biglang humila sa kanya at sinakal siya sa bandang leeg. Nabigla si Pepeng Tambak at hindi nakariak. Hinila siya papunta sa masukal na bahagi. Pagkatapos ay dinaganan siya ng isang lalaki na may pinta ang mukha. Nasaan si Colonel Espinas? Sagot! Tanong ni Lieutenant Perez at mabilis tinutukan ng patalim ang mata ni Pepeng Tambak. Hindi na nakapalag ang rebelde sa bilis ng pangyayari. Ni hindi rin niya maigalaw ang mga kamay dahil hawak-hawak ito ng tauhan ng tenyente na nakasakal sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagot si Pepeng Tambak dahil kalaban pa rin ang turing niya sa mga sundalo. Magsalita ka! Matigas na pagkakasabi ni Lieutenant Perez. Wala kayong mapipiga sa akin. Kaya mabuti pa, patayin nyo na lang ako dahil tatapusin ko kayo kapag nakawala ako rito. Pagmamatigas pa ni Pepeng Tambak sa mga ito. Matigas ka ha? Ayaw mo talagang kumanta? Sige, damhin mo to! Sabay itinarak ni Lieutenant Perez ang patalim sa hita ng rebelde. Napasigaw si Pepeng Tambak sa sakit pero natakpan kaagad ni Korporal Makapagal ang bibig niya at puro ungol na lang ang lumalabas. Sinubukan itong magpumiglas. Pero dahil hindi pa nakakatikim ng dugo ng tao si Pepeng Tambak, kaya wala siyang lakas na labanan ang dalawang sundalo. Nananalaytay pa rin sa kanyang ugat ang dugo ng normal na tao, kaya mahina pa ang katawan niya. Pinaikot pa bahagya ni Lieutenant Perez ang punyal. Nanlaki ang mga mata ni Pepeng Tambak dahil sa sobrang sakit. Wala itong magawa kundi umungol lang habang kinakalukay ng sundalo ang laman niya. Ano? Hindi ka pa rin ba magsasalita? Ha? Tumigil sandali si Lieutenant Perez mula sa pagpapahirap kay Pepeng Tambak. Namumula na ang mukha nito sa hirap na dinanas. Sira ulo ka! Magbabayad ka! Napaungol ulit sa sakit ang rebelde nang kalukayin muli ni Lieutenant Perez ang sugat niya. Nangingisay ang katawan ni Pepeng Tambak habang dumadanas ng matinding hirap. Umagos ang dugo niya sa hita sa walang tigil na ginagawa ng sundalo. Pawis na ito at halos mamatay na sa tindi ng kirot. Biglang tumigil si Lieutenant Perez sa ginagawa nito, kaya dito pala nakaluwag ng paghinga si Pepeng Tambak. Nakahinga ito ng maluwag, ngunit pinandilatan kaagad ng titig ang mga sundalo. Hindi naman nagpatinag si Lieutenant Perez at matalas din ang titig niya sa rebelde.
Nakaramdam ng mga yabag sina Lieutenant Perez sa di kalayuan. Kaya hinila nila papunta sa sulok ng halamanan si Pepeng Tambak. Tinakpan nila ang bibig nito para hindi mag-ingay. Dumaan ang mga rebelding aswang malapit sa kinaroroonan nila. Kaya halos hindi huminga sina Lieutenant Perez sa pinagtataguan. Kumabog ang dibdib nila nang huminto ang dalawa at biglang nagmasid sa paligid. May naaamoy ang isa sa kanila na may malapit na parang kakaiba. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa masukal na halamanan kung saan nagmumula ang kakaibang amoy na kanilang nasasagap. Dahil dito ay nanginig sa takot ang korporal at nadaganan niya pa ang punyal na nakatarak sa hita ng rebelde. Kaya mas lalong dumiin sa kasulok-sulukan ng laman ang patalim at nasasagi na ang buto ni Pepeng Tambak. Napaungol ang rebelde dahil sa matinding sakit. Hinigpitan ni Lieutenant Perez ang pagkakatakip sa bibig nito, ngunit hindi talaga makayanan ni Pepeng Tambak ang sakit, kaya hindi niya maiwasang maglikod. Nagpumiglas ito na parang gustong sabihin sa dalawa na tanggalin na ang punyal na nakabaon sa hita niya. Dahil sa ginawa niya ay lumikha ito ng kaluskos sa halamanan. Teka, sandali. Mukhang may kakaiba sa loob riyan na. Tara, silipin natin. Wika na isang rebelde. Dahan-dahan silang lumapit at dumapa upang silipin ang ilalim. Dahil dito ay hinugot ni Lieutenant Perez ang baril at itinutok sa mga rebelde. Habang papalapit sila ay napansin ng korporal ang isang kuneho sa may butas. Hinawakan niya ito agad at itinapon sa mga rebelde. Nagulat ang mga aswang sa nangyari. Pambihira! Kuneho lang pala. Muntik na ko atakihin sa puso doon ah. Meron palang kuneho dito. Ba't parang ngayon lang ako nakakita ng ganyan? Sambit naman ang isa. Agad niyang hinuli ang kuneho at tinignang mabuti. Napansin ng kasama niya ang bahid ng dugo sa balahibo ng hayop. Nagtataka ito. Teka, bakit may dugo? Tanong ng rebelde sa kasama niya. Inamoy niya ang dugo sa kuneho, ngunit napakunot ang noo nito. Halatang hindi siya sigurado sa naamoy. Bakit? Anong meron? Pagtataka ng kasama niya. Parang may mali eh. Dugo ito ng kauri natin. Bakit may dugo siya dito? Saan niya ito nakuha? Tanong pa ng rebelde na nakahawak sa kuneho. Nagtataka ito sa natuklasan dahil nag-aagaw ang amoy ng aswang at tao sa dugo. Parang hybrid kumbaga. Hindi kaya pinatay ng kunehong yan ang kasama natin? Ano sa palagay mo? Teorya pa ng kasama niya. Sira ka ba? Paano naman kakainin ng hayop na ito ang isang aswang? Singhal nito sa kasama at binitawan na ang hayop. Tumakbo naman ang matulin ang kuneho papunta sa kung saan. Sinundan lang ito ng tingin ng dalawa hanggang sa kusang mawala sa paningin nila. Abay malay ko, nakakapagtaka lang kasi. Pero baka nagkataon lang na napunta ito sa dugo ang kauri natin, kaya ganun ang nangyari. Sambit ng kasama. Ay, ewan ko sa iyo. Bumalik na tayo sa loob. Baka hinahanap na tayo ni Maestro. Wika ng rebelde at umalis na ang dalawa sa lugar. Pagkaalis ng mga ito ay dito palang nakahinga ng maluwag sina Lieutenant Perez. Halos mamatay na sila sa kakapusan ng hangin dahil pigil-pigil nila ang kanilang paghinga sa loob ng halamanan. Naliligo na rin sila sa sariling pawis nang lumabas mula roon. Hinarap kaagad ni Lieutenant Perez si Pepeng Tambak. Sabihin mo, sino si Maestro? Siya ba ang pinuno niyo rito? Sumagot ka! Matigas na tanong ng tinyente. At ano naman kung siya nga? Nakangiting wika ng rebelde. Sinapak ito ni Lieutenant Perez. Dumugo ang labi ni Pepeng Tambak. Ngunit hindi niya naman ito ininda. Kinuwelyuhan ito sa damit ni Lieutenant Perez sa kanya pinaupo. Magsabi ka ng totoo.
Nasaan si Colonel Espinas? At saan niyo dinala ang mga bihag? Tanong ni Lieutenant Perez. Nanginginig ito sa sobrang galit dahil nahihirapan siyang pakantahin ang rebelde. Mukhang ganito talaga sila katapat sa kanilang pinaglilingkurang pinuno. Dinura ni Pepeng Tambak ang dugo na naipon sa bibig niya at ngumiti sa tinyente. Nagmuestra si Lieutenant Perez na susuntukin itong muli pero napigilan agad siya ng korporal. Tinyente, magmahinahon ka. Kahit bugbugin mo siya buong maghapon, wala rin maitutulong yan. Sa palagay ko, si Commander Jaguar ang tinutukoy niyang maestro. Tingin ko, nandoon sa kuta nila. Sabay turo ni Korporal Macapagal sa isang kuweba na malapit sa kanila. Nabitawan ni Lieutenant Perez ang rebelde nang masilayan niya rin ang kuwebang itinuro. Ngayon niya lang ito napansin sa kabila ng pagsubaybay nila ng ilang minuto sa lugar na iyon. Lupaypay ang katawan ni Pepeng Tambak sa lupa, ngunit nakangiti pa rin ito sa kabila ng sinapit niya. Tila masaya pa ito na nabugbog. Sabihin mo, ilan ang mga halimaw na nasa loob? Tanong ni Lieutenant Perez, pero tumawa lang ng pagak si Pepeng Tambak. Sumagot ka! Hinigbat ito ni Korporal. Dumugo ang ulo ng rebelde, pero hindi pa rin natitinag ang ngiti nito. Nagduda tuloy si Lieutenant Perez. Mukhang may itinatago ang mga ito sa loob ng kuweba, isang bagay na hindi pa nila alam. Nandyan pa sa loob ang mga kasama namin? Tanong ulit ni Lieutenant Perez. Pinawi sandali ni Pepeng Tambak ang sugat sa ulo gamit ang kamay at tumitig sa sundalo. Sa tingin nyo, kapag pumasok kayo dyan, makakalabas pa kayo ng buhay? Kung ako sa inyo, iligtas nyo na lang ang mga sarili nyo. May pagkakataon pa kayo para lumayo, kaya huwag nyong sayangin. Wika ni Pepeng Tambak. Hindi tuloy maiwasan ng korporal na mangilabot sa narinig. Anong ibig mo sabihin dyan? Tanong ni Lieutenant Perez. Magiging pagkain lang kayo kapag pumasok kayo dyan. Sagot ni Pepeng Tambak. Sir, mabuti pang umalis na lang tayo. Saad ni Korporal Macapagal. Goddammit, Macapagal! Huwag mo sabihing naniniwala ka sa sinasabi ng taong ito. Isa siyang kaaway at tinatakot nilang tayo para talikuran natin ang misyon. Galit na wika ni Teniente Perez kay Korporal Macapagal. Pero, sir, nauutala sa takot ang korporal dahil malakas ang pakiramdam niyang nagsasabi ng totoo ang rebelde. Bagamat nakangiti ito, ay kita naman sa mga mata nito na seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Habang may oras pa, tumakas na kayo, Tenyente. Kung gusto niyo pang mabuhay, hindi kayo sasantuhin ng mga halimaw na nasa loob niyan kapag nakita kayo. Sambit pa muli ni Pepeng Tambak. Dito na paunti-unti nakukumbinsi si Lieutenant Perez ng rebelde na nagsasabi ito ng katotohanan. Subalit kailangan niya muna ng pruweba at kung tama ito ay ililigtas niya ang opisyal niya pati na ang iba pang mga bihag. Tumayo ka riyan, sasamahan mo kami sa loob. Utos ni Lieutenant Perez kay Pepeng Tambak. Nasapilitang pinatayo. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong naman ng tauhan. Bakit? Natatakot ka ba? Kung natatakot ka, hindi umuwi ka na lang. Ako na ang magtutuloy sa misyong ito. Saad ni Lieutenant Perez. Hindi nakasagot ang korporal at napayuko ito sa hiya. Pinaglakad ni Lieutenant Perez si Pepeng Tambak habang tinututukan niya ito ng baril sa likuran. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa likod ng kuweba kung saan madalas dumaan ang mga rebelde. May maliit na butas itong nakita sa likod habang naghahanap ito ng escape route para sa pagtakas nila Commander Jaguar. Nataon na nakita niya ito habang nililibot niya ang buong sulok ng kuweba. Maliit lang ang butas na ito pero tinrabaho niya itong mabuti para medyo lumaki at magkasya sina Commander Jaguar.
Naghukay siya ng espasyo sa ilalim para mas lumuwag pa ang butas. Hanggang papalapit na sila sa kuweba ay biglang dumaan ang mga rebelding aswang at nagtago sina Lieutenant Perez sa likod ng malaking ukang bato. Marami ang mga ito at mukhang nagkakasiyahan. May bitbit pa silang pagkain at alak. Mukhang nanggaling pa ang mga ito sa dati nilang kampo. Akmang tatakpan sana ni Lieutenant Perez ang bibig ng rebelde, pero mabilis na hawakan ni Piping Tambak ang kamay niya. "Huwag kang mag-alala, hindi ako mag-iingay. Sumunod kayo sa akin, may daan dito. Hindi nila tayo mapapansin rito." Wika ni Piping Tambak at nauna itong naglakad sa dalawa. Nagkatinginan naman sa isa't isa sina Lieutenant Perez na parehong nagtataka. Pero kalaunan ay sinundan din nila ang rebelde. Dumaan ito sa pagitan ng mga uka sa bato na papunta sa ilalim ng lupa. Bahagi lamang ito ng ginawang escape route ni Piping Tambak, kaya alam niyang secured ito. Gamit ang makapal na lumot sa paligid ng mga bato ay matatakpan ang mga amoy nila. Nahaharangan nito ang amoy ng tao dahil sa naghalong lumot ng halaman at mga bato. Nakahinga kaagad ng maluwag si Lieutenant Perez nang makalagpas ang mga rebelde nang hindi sila napapansin. Pumasok agad ang mga ito sa kuweba. Ito na ang pagkakataon nilang kumilos. Bago pa man makalabas si Piping Tambak, ay nahawakan ito sa kamay ni Lieutenant Perez at malakas na binalya sa pader, sabay tinutukan ng baril ang rebelde. "Sabihin mo, bakit mo kami tinutulungan?" tanong ni Lieutenant Perez habang nakatutok ang baril sa mukha ng rebelde. "Hindi ko kayo tinutulungan," sagot ni Piping Tambak. "Sinungaling, baka naman gusto mo kaming dalhin sa patibong mo. Pwes, hindi mangyayari yun," ani Lieutenant Perez. Nalilito naman ang korporal kung tututukan ba niya ng baril ang rebelde. "Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Wala akong magagawa doon. Kung gusto mong umalis, umalis na kayo at huwag na magpapakita dito," wika ni Piping Tambak. Hindi tuloy nakareact ang tenyente. Naibaba niya ang pagtutok ng baril at ibinalik ito sa safety lock. "Sige, pagkakatiwalaan ka namin sa ngayon, pero sa oras na niloko mo kami, pasasabugin ko kaagad yung ulo mo," banta pa ni Lieutenant Perez. Hindi na sumagot si Piping Tambak at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sinundan naman ito ng dalawa habang matalas na nakamatsyag sa paligid. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 27. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.